Habang tumatagal ay mas lalong tumitindi ang mga pangyayari sa JJK mga kaibigan o sa JJK modulo na sa last chapter pinakita ang flashback ni Yuji at ang pagwawala ni Maru na may napaka-OP palang curse technique. At ngayon na i-review na natin ang full chapter ng chapter 7 ng JJK modulo ay matutunghayan na natin ang isa na namang nakakasurpresang chapter na nagsilabasan na ang curse technique, mga karakter at marami pang sikreto na tsak na mas magugustuhan nyo. Kaya naman, this is Mr. Mechanic na huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa aerial view ng mga apartments na sa loob ng isang eskinita ay may kita itong matandang curse user na may kausap. Apparently, nakatakas pala itong matanda matapos ang pambubugbog ni Maru sa kanya. May kita na tila ba'y may kausap ito na sabing mukhang magkakaroon daw ngayon ng habulabulan sa pagitan ng sorcerer at sa isang demonyo. Sinabihan naman siya ng isang lalaki na huwag itong kumilos. Subalit, nagpalabas pa ng dila ang matanda na sabing hindi mo yan dapat na sinasabi dito. Sabay naghanda na ito na sabing tatawagin ko ba ang guru mo? Nagsalita naman ng lalaki habang hinuhubad ang gloves nito na sabing uulitin ko, huwag kang kumilos. At ang lalaki ay si Usame pala na nag-activate ng kanyang curse speech na sabing huwag kang kumilos sapagkat may kita ang marka sa kamay nito na ang marka ng Serpent Eyes and Fangs mga kaibigan na isang marka na eksklusibo lamang sa Inumaki clan. So apparently mukhang descendant si Usame ng Inumaki clan mga kaibigan at na-inherit niya ang curse speech. Though isang unique case ang kanyang curse speech kasi sa halip na sa bibig nakalagay ang marka, ay ang kanyang marka ay nasa kanyang kamay. Kaya naka-gloves siya palagi para maitago ito, which is napaka-convenient kasi di na niya kailangan pa maging kagaya ni Inumaki na limitado lang ang nabibigkas ng mga salita kasi baka masumpa pa nito accidentally ang mga nasa tabi niya. Also itong si Usame na to ay maaaring descendant din ng rumored na Usame na mas malakas pa kay Kusakabe na ang pinakamalakas na grade 1 sorcerer noon. So maaaring ang Usame na yun nakabatch ni Kusakabe ay relative din ng Inumaki clan kaya na-inherit din itong Usame ngayon ang curse speech. Anyways, matapos niyang mabigyan ng command ang matanda na huwag kumilos gamit ang curse speech, ay dito na ito nagulat nang di siya makagalaw na sabi sa kanyang isipan na ang Serpent Eyes and Fangs daw na curse seal. Na isa raw itong curse speech na nakita niya mga kaibigan na marka sa kamay ni Usame. Na matapos yan ay nasantok na ni Usame ang panga nito. Sabay sinipa ang mukha nito dahilan na bumagsak ito na sabi naman ni Usame kay Mino na ito na raw ang bahala sa matanda. Sabi naman sa isipan ni Mino na nakakatakot daw si Usame. Matapos yan ay dito naman kina Cross na kinelyohan ngayon si Tsurugi ay tinanong niya ito na sabing gumising ka. Ano ba yung sinabi mo kanina? Sagot naman ni Tsurugi na diba sinabi mo noon sa akin na wag raw itong kumausap sa kanya. Tugon naman ni Cross na sumagot ka. Ano bang ibig sabihin mo sa kapitbahay? Sagot naman ni Tsurugi na kayo mismo ang nagsabi niyan diba? Na ang kapitbahay raw ay isang importante raw sa kanila. Isang kaibigan na nakakaintindi sa kung anong importante sa buhay mo. Sagot naman ni Cross na tumigil ka na sa mga walang kabuluhang daldal. Matapos niyan ay tuluyan na ngang nahimatay si Tsurugi na sabi pa ni Cross na ikaw at kami ay magkapit-bahay. At least ako mismo ay alam ko ang history ng bansang to na matapos ang nangyari rong giyera noon which is ang Culling Game ay nag-enjoy daw talaga ang mga Hapon sa kapayapaan na ibinigay sa kanila ng mga malalakas na sorcerers. Na ano ba raw naiintindihan ni Tsurugi tungkol dito? Na wala. Na dahil sa kapayapaang binibigay ng mga malalakas na mga tao ay di na raw iniisip ng mga tao sa kung kailangan pa ba nilang protektahan ang kanilang sariling buhay. Pero ang mga kinakailangan daw para maging isang tao ay nasa kanila naman daw ng mga Simurians simula pa nung isinilang sila. Ngunit ito raw mga tao na to na si Tsurugi ay posible raw nilulook down daw sila ngayon dahil mga refugee raw sila na mga may ikukonsiderang delikadong refugee. Na siguro ay iniisip nila ngayon na mga refugee lang daw sila na mga may hirap at madumi. Nasabi pa niya na ganyan daw siguro ang tingin ni Tsurugi sa kanila. At pagkalit pang sabi nito na masalo parang naging superior ang pananaw ng mga Hapon sa kanilang sarili simula nung nakapag-establish daw ang mga to ng superiority sa ibang bansa dahil sa Kyoto Paranormal Resolution. Isang resolusyon na naglalayong gawing eksklusibo sa mga Hapon ang pag-handle sa mga supernatural na mga pangyayari, bagay o nilalang gaya ng mga curse spirit, curse user pati na mga aliens na nasa loob ng kanilang bansa. Na napakapangit daw talaga ng pagkikitungo ng mga Hapon dahil sa resolusyon na yan. Kaya ang pagiging kapitbahay raw nila sa mga kagaya ni Tsurugi ay isang bagay na tatanggi raw sila sa kanilang side. Matapos yan ay minutes later dumating na si Usame at nirescue na sina Tsurugi, Yuka at Maru. Nasabi naman ni Usame na dispatch Agent Cross. Sagot naman ni Cross na Usame, gusto kong dalhin ng special envoy na si Maru sa mothership para magamot ito. Ayos lang ba yan sa'yo? Na nang nasabi ni Cross ay sabi naman si Sipa ni Usame na
ay papakita raw ni Cross sa mga Simurians ang sugatan na si Maru. Kaya paliwanag naman ni Usami na kung di naman daw kailangan ni Maru ng isang specific Simurian treatment, ay sila na raw ang bahala sa paggamot kay Maru. Nagagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sagot naman ni Maru na mas magagamot daw nila ng maayos si Maru doon. Kaya sabi naman sa isipan ni Usami na mukhang balak niyang kunin ang lahat ng biometric information kay Maru. Ang mga impormasyon at ebidensya na maaaring matatagpuan lamang sa katawan ni Maru, mga kaibigan, na tutulong sa mga Simurians in research and investigation purposes. Kaya matapos niyan ay nang inilipat ang eksena dito kay Cross na nakatingin kay Maru, ay maaaring ang eksenang ito ay patungo na sila sa mothership o dadalhin na ngayon ni Cross si Maru sa mothership. Pero bago muna yan ay tinanggal muna ni Cross ang band-aid sa mata ni Maru na sabing hihiramin daw muna niya ito. Bukod pa riyan ay inantay rin ni Cross ang tali dito sa kanyang buhok para magpanggap talaga na siya si Maru. Matapos ang eksena niyan ay ito na ang pinakamatinding part, mga kaibigan. Kasi sa sumunod na eksena ay biglang ipinakita ang obviously si Mahito na sabing hindi siya ito. However, matapos ang eksenang ito ay biglaan na lang nagising si Tsurugi na kung saan ay kinamusta naman siya ni Cross na nagpapanggap ngayon ni si Maru na sabing ayos ka lang ba Tsurugi? Tanong naman ni Tsurugi na nasa na si Yuka. Sagot naman ni Cross na under investigation pa raw si Yuka pero mukhang ayos na raw ito. So habang nagkaroon ngayon ng conversation si Cross at Tsurugi, mga kaibigan, ay bago natin i-proceed sa next scene ay papaliwanag muna natin itong panel na kung saan ipinakita si Mahito na tila ba ay may hinahanap ito, mga kaibigan, na nagulat pa nga ito nang ang nakita niya ay hindi pala ang tao o nilalang na hinahanap niya. Now, may mga possibilities sa kung bakit nagpakita dito si Mahito. Una, ang eksenang ito, mga kaibigan, ay maaaring nasa afterlife. Since alam naman natin na si Mahito ay nakatambay lang sa isang afterlife space, mga kaibigan, na black space lang, na kung saan sila nakita noon ni Sukuna na umalis nga sa space na ito si Sukuna noon para piliin ang Panorth o reincarnation as fan speculates. So, possible na nasa near-death experience si Tsurugi bago ito tuluyang nagising at nakita siya saglit ni Mahito sa afterlife pero di nakita ni Mahito ang hinahanap niya. Kaya napasabi siguro si Mahito na hindi raw ito ang hinahanap niya o ang ini-expect nito, mga kaibigan. Possible din na ang inaabangan ni Mahito sa space na ito ay si Yuji na hinihintay niya itong tuluyang mamatay nang sa ganon ay marireborn siya muli nang walang ahad lang sa kanya. Na kung ganon ay di pa talaga patay si Yuji sa time na ito. Kung itong Mahito na to sa panel na ito ay nagsasalita coming from the afterlife space. At speaking of reborn, mga kaibigan, ang second possibility ay maaaring ipinakita ang Mahito na ito kasi na-reborn na talaga ito in the present day na tila ba'y nagtatago ito ngayon at may hinahanap, and it could be someone na hindi si Yuji ang hinahanap niya. The question is whether naaalala pa ba ng Mahito na ito si Yuji, sapagkat ang mga cursed spirit ay nare-reborn pero minsan ay sa ibang shape o form na, at usually di talaga nila nare-retain ang kanilang past memories nung una silang nabuo kasi ang na-reborn ngayon ay different entity na hindi na ang dating siya pero same cursed spirit pa rin na nabuo mula sa isang specific na negative emotion of fear. Now, a lot of you are asking na paano rin nabuhay muli si Mahito o na-reborn kung sakaling na-reborn nga talaga siya dito kasi in-absorb naman siya noon ni Kenjaku gamit ang cursed spirit manipulation. Well, hindi naman sinabi na ang mga nakukonsume ng cursed technique ni Geto ay hindi nare-reborn kasi alam naman natin na ang mga cursed spirits o mga sumpa ay ang manifestation ng negative emotions gaya ng fear o iba pa. Na sa case ni Mahito ay nabuo siya dahil sa hatred o galit at puot ng mga tao sa kapwa nila. So anytime kung may sapat na negative emotions specifically sa hatred ay mariri-manifest talaga ang cursed spirit na kagaya ni Mahito na a cursed spirit born from hatred. Though maaaring sa scene na ito ay si Mahito talaga ito na na-reborn in the same appearance. Pero it could be na same appearance lang pero hindi ang dating Mahito kundi isa itong cursed spirit na na-manifest muli mula sa hatred na may iba ng pangalan. Unless na lang kung may special case si Mahito sa ibang cursed spirits since siya lang naman ang cursed spirit na nakatambay sa space dito sa afterlife. And also same form din itong nagpakita ngayon. So maaaring si Mahito pa rin ito. Lastly, kung sakali mang ma-reborn talaga si Mahito dito sa JJK Modulo ay huwag kayong masurpresa kasi finoshadow na ito noon. At syempre sino pa ang pupuksa o tatalo sa na-reborn na Mahito? Walang iba kundi si Yuji na ipinangakong kahit ilang beses parang ma-reborn si Mahito sa kahit anong shape, form o pangalan ay papatay na at papatay niya pa rin daw ito. So kung isang reborn Mahito ang nagpakita ngayon ay expect to see Yuji in the upcoming chapters. Pero na lang kung iibahin ni Gege ang kanyang naratibo and it turns out na patay na pala si Yuji sa time na ito. So yun ang maaaring explanation sa panel na ito ni Mahito. Now proceed na tayo sa next scene. Nasabi pa ni Cross na nagpapanggap na si Maru na mukhang dumating daw noon si Cross sa eksena. Tanong naman ni Tsurugi na ganun ba raw talaga si Cross? Tanong naman ni Cross na ano bang ibig sabihin mo sa ganun? Sagot naman ni Tsurugi na palagi raw
mayroong galit. Tugon naman ni Cross na hindi naman. Kaya sabi naman ni Tsurugi na may rason naman daw siguro sa kung bakit ganoon daw talaga ang ugali ni Cross. Humingi naman ng paumanhin si Tsurugi sa kanya na sabing paumanhin Maru nung pinag-usapan daw nilang tungkol sa invasion at pamamasok sa bahay ng ibang tao na di raw siya nag-imagine pa raw talaga noon. Nagulat naman dito si Cross sa sinabi ni Tsurugi. Kaya sabi pa ni Tsurugi na di ba gumamit ka ng curse technique? Paparasahan ka ba nila dahil dyan? Sagot naman ni Cross na sa ngayon hindi pa raw. Sabi naman ni Tsurugi na di raw siya komportable sa sagot na yan. Maya pa'y dumating naman si Yuka na sabing oy ang MVP. Sagot naman ni Cross na oy Yuka. Sabi naman ni Yuka na ang galing di ba? Nahimatay ako kaya di ko alam kung anong nangyari noon. Sabi naman ni Tsurugi na itong si Maru raw. Kung Jujutsu Sorcerer pa raw ito ay easily nasa first grade sorcerer na raw ito o nasa grade 1 sorcerer level. Sagot naman ni Yuka na ganun ba? Pasikreto lang daw itong si Maru. Tanong naman ni Yuka na so saan tayo pupunta ngayon? Sagot naman ni Tsurugi na nakakakilos naman daw siya ng maayos na kumusta naman daw itong si Yuka na imposibleng napagod na raw ito dahil sa nangyari noon. Sagot naman ni Yuka na ayos lang ako, sadyang di lang daw talaga maganda ang kanyang pakiramdam noon. Sabi naman ni Tsurugi na kung ganun ay alis na tayo dito. Nagtaka naman si Cross na sabing saan ba tayo pupunta? Sagot naman ni Tsurugi na ha? Di ba sinabi na ni Yuka na pupunta tayo doon? Matapos niyan, sa sumunod na eksena, may isang lugar silang pinuntahan na nagse-celebrate ng isang festival na kung saan ay sumakay naman sina Yuka at Cross ng carousel. Matapos yun ay isang roller coaster naman ang kanilang sinakyan at kasama din nila dito si Mino. Makikita naman si Cross at Tsurugi na parang di nag-e-enjoy sa ride. Matapos yun ay kumain naman sila ng popsicle at popcorn. Na habang kumakain ng popcorn si Cross ay napasabi siya sa kanyang isipan na Maru, hindi naman ito parte ng schedule mo ah. Sabi naman ni Yuka kay Tsurugi na di pa ba raw sapat ang bilis ng roller coaster kanina. Sabi naman ni Tsurugi na gusto niya na mas mabilis pa raw. Sabi naman ni Mino na kung imamatch daw nila ang bilis na gusto raw nitong si Tsurugi ay mamamatay daw talaga ang lahat ng tao. Maya pa may isang bata naman ang dumaan sa tabi ni Cross at nabitawan ng balon nito kaya kinuha ito ni Cross at sinahuli sa bata. At dahil nabaling ang atensyon ng bata dito kay Cross ay tanong pa ng bata na paano naman daw ang kanyang mama o ang kanyang ina. Nagulat naman itong tatlo nang nasabi ng bata ang salitang mama. Kaya sinabihan naman ni Yuka ang bata na nawala raw itong bata ngayon sa ina nito. Na dito raw muna sila. Na medyo nakakatakot ang mukha ng kanyang kuya pero dadalhin daw ng kanyang kuya itong bata sa Lost Child Center. Kung kaya't dali-dali namang umalis sina Tsurugi at Mino para i-report ito sa Lost Child Center. Sinabihan naman ni Yuka ang bata na babalik raw dito ang ina nito. Subalit umiyak naman ang bata. Kaya sabi naman ni Yuka na babalik ang mama mo kung maghihintay ka lang dito. Sinabihan naman ni Cross ang bata na wag daw itong umiyak. Na bakit umiiyak daw ito? Hindi naman daw sa patay ng magulang nito na dapat ay manatili raw itong matatag. Mga salitang gumulat naman kay Yuka pati na sa bata mga kaibigan. Na dahil dito ay umiyak tuloy ang bata ng husto. Kaya sabi pa ni Yuka na sira ulo ka talaga. Pinapawisan naman dito si Cross kaya nag-backflip ito at binitawan ng popcorn bagay na nagpamangha sa bata nang sa pagland ni Cross ay nakuha pa nito muli ang popcorn. Pumalakpak naman ng mga tao na nakakita. Nasabing ano yan? Isang acrobat? Maya pa si Yuka naman ang nag-backflip. Nasabing kaya ko rin yan ano. Kaya sabi naman si Sipa ni Cross na anong klaseng babae ito? Matapos niyan ay dumating na ang ina ng bata kaya binigay ng bata ang kanyang balloon at nagpasalamat kay Cross. Tumawag naman si Yuka kina Tsurugi na nasa Lost Child Center na ba raw sila. Tinignan naman ni Cross ang balloon na sabing Halloween kaya paliwanag naman ni Yuka na oo, ang Halloween daw isang Christian festival. Pero originally, galing daw ito sa ibang religion. Tanong naman ni Cross na Kristiyano? Yan ba ang relihiyon ng mga Earthlings? Sagot naman ni Yuka na hindi naman daw entirely. Mga nasa 20 or 30% daw sa populasyon sa buong mundo ay mga Kristiyano raw. Na ang mga Hapon ay napaka-casual daw pagdating sa kanilang pananampalataya. Na ang kanilang unang relihiyon daw talaga ay ang Buddhism, Confucianism at Shinto. Pero dahil sa economic events gaya ng pakikipag-trade sa mga tao na may ibang religion, ay na-adapt raw hanggang sa ngayon ng mga Hapon ang ibang relihiyon. Na yan daw ang nangyari. Kaya sabi naman ni Cross na so wala raw talagang tunay na Diyos na sinasamba ang mga Hapon. Sagot naman ni Yuka na di naman daw sa ganon. Sabay binunyag niya dito kay Cross na alam raw niya na si Cross ito at hindi si Maru itong kanyang kausap ngayon. Sabi pa ni Yuka na marahil alam din daw ito ni Tsurugi. Pero nagpapanggap lang daw si Tsurugi na hindi niya alam na si Cross ang kanilang kasama ngayon. Tanong naman ni Cross na bakit naman? Sagot naman ni Yuka na kasi magiging bobo raw kung tignan si Tsurugi kung mali raw ang hinala nito. At saka magaling daw magpanggap si Tsurugi at magtago ng emosyon o inang iniisip nito. Dito naman kay Tsurugi ay sabi naman niya kay Mino na di ka din pala magaling makipaghalubilo sa bata. Kaya raw pala sumama ito sa kanya. Sagot naman ni Mino na kung di ka raw kasi marunong makipag-communicate ay di mo raw talaga alam sa kung anong sasabihin mo. Balik kina Yuka, sabi naman dito ni Yuka na may Diyos naman daw silang pinaniniwalaan. Sabi naman ni Cross na ganun ba? Tanong naman ni Yuka na alam mo tungkol sa Fumii? Sabi naman ni Cross na hindi. Kaya paliwanag naman ni Yuka na ang Fumii ay ang nangyari raw noon
noon sa earlier Christianity days, na noon daw sa Japan ay pinagbabawal o nakaban daw talaga sa Kyoto ang Christian na religion. Kaya ang ginagawa daw nila para ma-identify ang mga Kristiyano sa panahon na yon ay inuutusan daw nila ang mga tao na apakan ng picture o larawan ng Panginoong Hesus, na ang mga di umaapak sa larawan ay kinukonsidera raw na Kristiyano, at ang ilan nga ay pinapatay dahil dito. Hence the word fumii, ang pag-apak sa larawan. Sabi pa ni Yuka na iniisip niya raw ang bagay na ito noon pa, na kung siya raw ay isang Kristiyano sa panahong yon, ay di ba kung aapakan daw niya ang larawan ay pwede naman daw siyang humingi ng paumanhin sa Diyos pagkatapos, na di ba pwede naman daw yan. Kaya nakapagtataka raw kasi hindi na raw mahalaga ang lahat kung mamamatay ka na. Nagsalita naman si Cross sa sabing ang kultura at relihiyon ay pwede mo raw talagang respetuhin ang mga bagay na pinaniniwalaan ng ibang mga tao, pero mahirap naman daw makipagsimpatya o sumang-ayon sa kani-kanilang paniniwala sa kung ano ang mas importanteng bagay sa kanila. Nadapa niya na kasi paano kung ipapaapak daw o ang aapakan mo ay hindi raw isang larawan kundi isang buhay na nilalang. Na paano kung ang larawan naman na yun ay buhay daw pala? Aapakan mo pa ba to? Kaya napasabi naman si Yuka na oo nga no. Di ko yan naisip noon. Kaya sabi naman ni Cross na so alam mo na at naiintindihan mo na ngayon. Ikaw at ang kuya mo ang pag-iisip nyo ay napakababaw lang talaga. Inaapakan ng mga taong kagaya nyo ang buhay namin nang di nyo alam. Gaya ng pagtingin lang sa kanilang sitwasyon at ang pagkuha raw pagnakaw sa mga bagay na meron sana sila. Hindi naman daw siya naniniwala na ang mga ninakawan ay may karapatang magnakaw. Pero ang mga ninakawan ay may choice daw talaga na kunin ng mga bagay na ninakaw o kinuha sa kanila. Kaya dapat ay manghanda raw si Yuka sa bagay na yan. Mga salitang nagpagulat naman kay Yuka, kaya sabi sa kanyang isipan na teka, low-key ba raw na nagdeklara ngayon ng giyera si Cross? Kung kaya't sinabihan niya ito na magpanggap na lang tayo na di natin narinig ang mga salitang yan. Actually, perfect timing. Samahan mo ako bukas. Baka mababago ko pa ang isipan mo. Tanong naman ni Cross na saan ba tayo pupunta bukas. At tapos niya ni kinabukasan sa isang ospital ay maririnig si Yuka na nagsasalita na sabing second opinion sapagkat may kita ang result ng brain check-up ni Yuka na may tumutubo palang tumor dito. Na habang napapaliwanag ang doktor ay may kita si Cross na nakikinig. Kaya matapos ng eksenang yan ay susunod na eksena ay naglakad naman sila sa isang lugar na sabi dito ni Yuka na di niya raw masyadong nasundan ang paliwanag ng doktor kanina, na di nga raw niya natandaan ang pangalan ng sakit niya. Sabi naman ni Cross na so basically isa yung cancer, di ba? Balita ko common daw yan na sakit sa inyo. Sagot naman ni Yuka na di raw siya sigurado, isang malignant tumor daw ito, kakaiba raw sa cancer. Ang problema raw ay yung inaakala niyang simpleng sakit lang daw ng ulo noon ay isa raw palang tumor. At saka kalahating taon na lang daw natitira sa kanyang buhay dahil dito, na ang cheap naman daw, kung wala raw isang gwapong lalaki na maniligaw sa kanya ay hindi raw talaga worth it ang buhay na ito. Tanong naman ni Cross na bakit dinala mo pa ako rito? Sagot naman ni Yuka na mag-isa lang siya at ayaw niya raw ng simpatsya, pero wala rin daw kasi siyang masabihan sa bagay na ito. Kaya dito na nagsalita si Cross na kung ganon ay sasabihin ko to sa iyo, kahit na ang buhay mo ay tatagal na lang ng 6 na buwan, ay sa ngayon ang puso mo ay patay na. Sapagkat kahit anong gawin pa raw ni Yuka ay hindi na raw nito mararamdaman ang same emotions na nararamdaman nito noon. Di na raw ito mag-iisip ng mga bagay-bagay gaya sa kanyang pag-iisip nung wala pa itong sakit. Ang mga bagay na nagpapatuwa raw dati kay Yuka, ang paborito nitong pagkain, musika at tanawin, lahat ng yan ay hindi na raw magbibigay pa ng meaning kay Yuka, kasi ang iisipin na raw ngayon ni Yuka ay ang mga salitang para san pa, mamamatay lang naman ako. Na magmula raw nung nalaman daw nito ang kanyang sakit ay mga natitirang time daw ni Yuka ay i-spend na lang daw nito sa pag-iisip sa malaipo-ipong puot at galit daw na nararamdaman nito. Na lagi na lang daw iisipin ni Yuka ang mga salitang bakit nangyari pa ito sa akin? Bakit ako pa? Bakit di ang taong to? Kaya sagot naman ni Yuka na so naranasan mo rin pala ang ganitong sitwasyon, Cross. Sagot naman ni Cross na sabing okot si Yuka. Ninakaw sa'yo ang iyong hinaharap. Kaya tanong naman ni Yuka kay Cross na kung ganon ay ano ang gagawin ng isang Cross sa sitwasyon na to? Nanakawan mo pa rin ba ang isang tao na nanakawan na? Gaya ni Yuka na ninakaw na ang hinaharap nito dahil sa sakit nito, mga kaibigan. Nagalit naman si Cross nang sinabi ni Yuka na sabing huwag mo kaming husgahan lahat. Ang tiniis o ang sufferings daw nila ay hindi raw dahil sa isang uri lamang ng sakit o aksidente, kundi man-made daw ito. Nagawa raw ito mismo ng mga tao. Nasagot naman ni Yuka in a symbolic way na yan ang sinabi ni Cross, diba? Na maaaring nawalan daw ng tahanan si Cross, pero hindi naman daw ito mamamatay. At siya, itong si Yuka daw, mga kaibigan, siya ay mamamatay daw. Sagot naman ni Cross, sa tingin mo ba ay mananatili
nanalo ka sa paligsahan ng pagdurusa na sa tingin ba raw ni Yuka na magsisisi siya dahil sa nagsasuffer din ngayon itong si Yuka mga kaibigan. Paliwanag naman ni Yuka na hindi ganyan. Bakit ba nagra-rush daw kagad itong si Cross sa conclusions na nag-uusap lang naman daw sila rito? Ang sinasabi niya lang daw na may mga bagay daw siyang di na mababago pa kasi limitado na lang ang buhay niya o ang time niya. Pero itong si Cross ay may mas time pa raw ito kaysa sa kanya na pwede pa rin daw itong magbago. Naayos lang naman daw na magalit sa kahit anumang pagtatrato ng hindi patas. Naayos lang naman daw na hindi makalimot. Kaya nakiusap dito si Yuka na kaya Cross, pakiusap. Sabihin mo na sa amin ang lahat. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo at sa mga lahi nyo? Hindi kami ang kalaban nyo rito. Sagot naman ni Cross na ang gana naman ng kasinungalingan yan ng mga pinagsasabi mo Sa tingin mo ba ay masasatisfy ako sa reasoning mo at sa lohika mo na mula raw sa opposite na pananaw nito? Nasabi naman sa isipan ni Cross na hindi. Ang reasoning daw ni Yuka ay wala na raw sa opposite na pananaw. Subalit sinabihan pa niya si Yuka na kayong mga walang hiya, ang ibig nyo lang sabihin sa pagkipag-coexist ay makipag-coexist daw sila nang di magsisilbing pabigat sa mga earthlings. Na hanggang kailan pa ba raw silang mamumuhay ng ganito na lang? Hanggang kailan pa raw sila mamuhay na laging nakatingin sa mukha ng mga tao na mapagmataas mga kaibigan? Na kung kinailangan pa raw nilang gumugol ng ilang taon at dekada pa para tiisin ang ganitong pagtatrato at tiisin ang ganitong miserableng buhay, then gagamit daw talaga siya ng puwersa para makalaya sa ganitong sitwasyon. Man, grabe ang tindi ng hatred ni Cross sa mga tao na mapapaisip ka talaga sa kung ano ba talaga ang sinapit ng mga to o ng mga Simurians sa kamay ng mga tao na bakit ganito na lang ang kanilang galit sa mga tao na para bang kasalanan lahat ng tao when in fact ay mga refugee lang naman sila. So it seems na may malaking impact pala talaga ang tao sa kanila o sa nangyari talaga sa kanila na maaaring ang mga tao rin na naging sane kaya nawalan sila ng matitirhan. Anyways, matapos masabi ni Cross ang mga salitang yan ay tanong naman ni Yuka na kung ganon ay hanggang kailan ka magiging ganito? Hanggang kailan daw magpapatuloy si Cross sa pagnakaw sa mga tao in a symbolical way mga kaibigan? Nasagot naman ni Cross na ano? Sabi naman ni Yuka na ang pag-hate daw sa mga tao, ang pagkakaroon ng galit at poot sa mga tao ay madali lang daw. Ang dalawang bagay na yan ay napakadali lang daw. At ang pagkuha raw sa mga bagay na meron ang isang tao ay madali lang din. Na so uulit-ulitin lang ba raw ni Cross ang ganitong sitwasyon o ang ganitong cycle? Natapusin na raw nila ito ngayon at sisimulan daw nila ito dito sa kanilang dalawa. Man, ang ganda ng exchange of words nila rito. Ramdam na ramdam mo ang galit ni Cross habang si Yuka ay nagagamit niya ngayon ang kanyang sitwasyon para mas maintindihan si Cross at para mas maparealize pa niya kay Cross mga kaibigan ang ibang option. Na base rito ay dahil sa exchange of hatred ng mga Simurians at mga tao ay di talaga imposible na marireborn muli si Mahito kasi mas tumitindi na ang galit at poot dito mga kaibigan sa era na to. Lalo na kung magsisimula na talaga ang giyera sa mga tao at Simurians na maaaring magiging catalyst yan sa mas matindi pang sitwasyon na magre-resulta sa napakaraming casualties. So antindi mga kaibigan, what a chapter. At sa susunod ay malalaman na natin sa kung ano kaya ang gagawin ng mga Simurians sa nangyari kay Maru at ang gagawin din ng mga higher ups sa ginawang pagwawala ni Maru kung sakaling na-i-report sa mga higher ups ang nangyari sa Gymnasium. So excited na talaga ako mga kaibigan sa kung ano mangyayari sa susunod na chapter kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.